you walk us through the intricacies of lawyer-client relationship, no? Pero pwede bang can that be set aside? Tapos mag-focus lang dun sa fact na bahay mo natagpuan dun yung fugitive. That in itself ba may liability na siya as a person? Yes, doon kahit ihiwalay natin, although Christian, hindi pwedeng i-turn on and off yung pagiging abogado. Pero I understand. Pwedeng i-focus lang muna natin doon sa fact na nakita sa bahay niya yung mga pinaghahanap ng batas. That in itself is an offense. No? Ang tawag doon ay accessory or accomplice, no? Yung harboring a fugitive, pagtatago ng isang pinaghahanap ng batas ay isang krimen. At depende pa sa mga mapapatunayang partisipasyon niya doon sa mismong krimen, gaya ng pagtatakip nito, pagtulong sa mga taong gumawa nito, may pananagutan siya in itself, hindi bilang abogado. Doon mismo sa pagiging accomplice, accessory, kasabwat, depende sa mapapatunayang partisipasyon niya. Yung nakita sa bahay niya ay harboring na, no, dahil ito'y pinaghahanap ng mga batas. Yun ay offense na. So, doon pala makikita na ang kanyang pananagutan. Bukod pa sa pananagutan bilang abogado. Yun naman yung administrative liability. Okay. Pwede ba niya i-claim na Teka, hindi ko alam kung bakit napunta sa bahay ko yung fugitive na yan Si Sun Yiming ba yun? Pwede ba niya sabihin yun? Can he feign ignorance? Of course, good faith is a defense. No? Pwede niyang sabihin na hindi niya ito alam. So kaya nga ito ay matter of evidence. Ibig sabihin, ang salita niya, denial, alam mo sa jurisprudence, sa desisyon ng Korte Suprema, ang pinakamahinang depensa ay denial, yung pagdi-deny. Dahil ang masusunod ay yung ebidensyang malilikom ng ating mga kapulisan. Gaya ng sino ang nagpapaupa. Kung asawa niya, ang managing director, pwede bang sabihin hindi niya alam ang ginagawa ng kanyang asawa doon sa bahay nila sa Tuba, Benguet. So yun ang magiging question sa hukuman. Yung claim niya na nagpaupa kami doon sa Chinese who turned out to be a person of interest ng PAOK dito sa Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Hindi naman daw niya alam na meron palang tao rin doon, na fugitive pala, tapos isa pa. Although sabi niya, Cambodian yung pakilala, di ba? Pwede bang gamitin yun to extricate himself from this mess? Alam mo, Christian, may mga ganyan ng desisyon ng Korte Suprema, although hindi patungkol sa Pogo, no? Kundi patungkol sa mga bahay na ginagamit sa droga. Sa ilalim ng batas, Republic Act 9165. May pananagutan yung mga lugar kung saan ginagawa itong paggamit ng illegal na droga. At hindi depensa. Yung hindi ko alam na doon pala nila ito gagamitin or hindi ko alam na magdadala pala siya ng mga illegal. No? Dahil bilang isang property owner, may tinatawag tayong due diligence. Meron dapat pananagutan na alamin kung sino ang gagamit ng ating mga pinapaupahan. No? Dahil tayo ay mananagot kapag ito'y nagamit sa illegal na gawain. So, for instance, biglang nagpapaupa ka ng isang condo unit tapos biglang nagkaroon pala ng pot session, na-raid ng police, automatically may pananagutan ka? Yes. Ilalim ng batas sa 9165, yung lugar kung saan nangyayari ang pot session ay isa ring krimen. It's an offense. Kung resort ang ginamit, may pananagutan din. Kasi nga, yan ang mga karaniwang nagiging depensa. Kaya inilagay na yan sa batas. No, meron ng mga provision patungkol dyan. Pag due diligence, attorney, anong exactly ibig sabihin nun? Do you have to check your property regularly or how regularly? Tapos, kung may nakita kang illegal, what should you do? Sa batas, Christian, may presumption ang batas no, na may pananagutan ng sino mang may-ari ng kanyang mga private property na nakapinsala, nag-violate ng batas, nakapinsala sa iba, kahit na wala ka doon. Kahit na empleyado mo ang nandoon, no? Ang tawag doon ay vicarious liability. Kung ang sasakyan mo nakasagasa ng iba, kahit na hindi ikaw ang nandoon sa sasakyan, kahit driver mo lang yon, no? May pananagutan yung may-ari ng sasakyan na nakapinsala ng iba kahit wala siya doon. Vicarious liability. Basta meron kang relasyon, employer, employee. Para maabsuelto ka, kailangan ipakita mo na meron kang due diligence of a good father of a family. Yan. Yun ang ginagamit na sukatan na kung ikaw ay ama ng isang pamilya, anong mga pag-iingat ang kailangan mong gawin para hindi mangyari itong nangyaring krimen o nangyaring pinsala. So yun ang threshold na hinahanap. Due diligence of a good father of a family. Kasi kung wala at meron kapabayaan,
yung negligence na iyon ang nagtutulay sa pananagutan ng may-ari kahit na wala siya doon. Hindi pa lusot dito, attorney, good faith. Teka, mukhang mabait naman yun. Tapos diba sinasabi niya, pinagsabit siya ng parang alien certificate yun. So may karapatan na manatili o mamalagi dito yung nangungupahan. Yun ang sinasabi niya, diba? He did his due diligence. Actually, mukhang pinaghandaan niya yung mga tanong sa kanya. Diba? Kasi nga, yun ang magiging tanong sa husgado. No? Matter of evidence yun, Christian. Kung magiging sapat ba para ipakita yung due diligence na iyon para maabsuelto siya sa pananagutan. Pero yun nga, yun ang sukatan. Gaano ka bisa itong depensa, makikita natin. Basta ang threshold, ito ba ang gagawin ng isang ama ng tahanan kung siya ay nagiging maingat? Pag ganyan ba sa jurisprudence, medyo wide yung latitude to accept a reason of due diligence or very, very strict? Actually, strict siya, Christian. Medyo mahigpit ang batas natin pagdating sa ganon. Dahil ang presumption ng batas ay pag may negligence, liable yung employer. O liable yung may vicarious liability. So, hindi siya ordinary diligence. Mas mataas yung ibinigay na diligence. No? Ito yung diligence of a good father of a family. Hindi siya standard of care na normal. Okay. Puntahan natin attorney liability naman niya as a lawyer. No? So, you made the distinction between criminal liability at saka yung administrative. Ano yung mga administrative liabilities na pwedeng gamitin against him? Well, pwede ka kasing masuspindi, matanggalan ng lisensya, bahagi ng administrative liability. Sa pagiging abogado kasi, Christian, meron kaming bagong kapapasalang na canons. No? Yung canons of professional responsibilities being a lawyer. At maraming standards na hinihingi ang batas. No? So unang-una, hindi kami po pwedeng magbigay ng payo o mag-abogado sa isang kliyente na alam namin na involved sa isang krimen. So, or sa isang illegal na gawain. Yan ang pangunahin. Pag ito'y nilabag mo, maaari kang masuspindi mo, tanggalan ng lisensya o ma-disbar. Pangalawa, hindi rin namin po pwedeng itago ito sa gobyerno. Kung alam mo na ang isang kliyente ay may gagawin o may ginagawa. Yung lawyer-client privilege para sa mga nagawa na krimen. Hindi mo pwedeng i-disclose. Pero yung gagawin pa lang o kasalukuyang ginagawa, dapat umalis ka sa relasyon. Kasi kung hindi, may obligasyon kang ipaalam ito sa hukuman or sa kapulisan, sa law enforcement agents. Otherwise, meron kang administrative liability. So kaya mataas mataas yung standard. Hindi ka mukha nung kapitbahay lang, may nakikitang illegal na gawain, wala kang obligasyon Pero kung abogado ka, may obligasyon ka. Kaya mas mabigat, mas mataas yung hinihinging standard. Curious lang ako, attorney. How does that play with the fact that you also have to defend bad people in society, 'di ba? As a lawyer. Tama. Kasi yung pagiging bad people nila, judge talaga ang maghahatol noon, hindi ang abogado. So dapat ang abogado ay didepensahan ang lahat na nangangailangan ng legal na tulong. Tulad ng isang doktor. Pag ikaw ay lumapit sa isang doktor at magpapa-opera ka, hindi naman niya tatanungin kung masamang tao ka ba, terorista ka ba. Gagamutin ka ng doktor, di ba? Dahil yun ang kanyang sinumpaang tungkulin. Ganoon din ang abogado. No? Ang kaibahan namin sa mga doktor, meron kaming canon of ethics na nagsasabi, kapag may gagawing krimen at alam mong gagamitin ang iyong legal na serbisyo para gumawa ng isang bagay na labag sa batas, iyon ay dapat nagsasabi sa iyo, sa aming canon of ethics, hiwalayan mo na yung kliyente mong yan. No? Dahil hindi ka pwede mag-participate. Yan. So ang distinction doon, yung past acts. Yes. Yun ang pagtatanggol mo sa kanya. Correct. So kunwari akusado ng corruption yung isang government official, syempre kukuha siya ng abogado sa Sandigan Bayan o sa ombudsman, no? So pwede siyang i-represent. Pero pag meron siyang gagawin na masama at alam mo, you have to remove yourself from that situation. Ganun po ba yan? Tama po. So, kung alam mo na sangkot pa rin sa Pogo, kung saan may mga torture chambers yung kliyente mo, ang pwede mo lang ipagtanggol sa kanya kung akusado siya ron sa nakaraan. Tama ba? Tama po. Pagka ito'y ongoing o may mangyayari pa lang, gagawin pa lang, yun po ilabag na sa aming canon of professional ethics.
Napaka-stricto pala. Pag ganyan ba, ano yan, that's a case for disbarment? Ganun ba yan? Yes. Yes po. Mahigpit po ang Korte Suprema. Marami na pong nasasampulan ngayon.